Senador Zubiri, bakit hindi mo na lang prank it? Kung ano man ang nasa salon mo, sabihin mo na. Para pareho kayo kasi naglalaro. Namumulitika kayo para pareho dyan. Yan ang katotohanan dyan. Unseen hands. Sino yun? Baka ikaw din yun. Kayo, para pareho na lang kayo naglalaro ng politika dyan. Attorney Sal, yung pong CCTV footage natin pong pinanood dito sa inyo pong programa kahapon ay na-play din po doon sa Senate Committee hearing. And like you said, gusto niyo pong ipatawag sino po itong nasa phone conversation. At siya po yung nagsasalita kanina na nag-claim na lahat ng sinabi niya ay kathang-isip lang daw, Attorney Sal. Ano po ang comment niyo regarding this? Sinasabi niya katang-isip. Yun din, yung ginawa niya kahapon, katang-isip niya rin yun. Magaling siyang pala gumawa ng katang-isip. Pero ang pinagtataka, Senador Bato de la Rosa, I'm addressing this to you. Ba't hindi mo pa kinocontempt yan? Obvious na binabastos ang committee ninyo. Ba't di mo, ipakulong mo yan ng matuto para igagalang ang committee. Obvious na kinaiikot ang mga ulo nyo, ay pumapayag naman kayo. Ano ba yan? And Attorney Sal, I think possibly na nakikinig po si Senator Bongo kahapon sa inyo pong mga komento regarding on this issue. Kasi he gave the same advice as you did to Mr. Jonathan Morales na mag-focus lamang or mag-concentrate lamang doon sa leaked PDEA documents at wag nang pumasok sa politika. I was able to watch just snippets nung hearing po kahapon and he said the same thing, and also present with him were Senator, obviously, Ronald Bato de la Rosa, Senator Mig Zubiri, Francis Tolentino, Bongo, Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, and Senator Mark Villar. And Attorney Sal, nagkasagutan po actually ng onte si Senator Jinggoy Estrada at maging si Jonathan Morales. Kaugnay po dun sa para bang labanan ng kredibilidad ng dalawang personalities. So we will watch a short video regarding this, Attorney Sal. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi Order. Please, silence. Attorney Sal? Yan ang problema kasi. Pag ikaw ay nakatira sa bahay ng salamin, or you're residing in the house of glass, huwag kang magpapato. At sigurado pag pinato kong pabalik, pasag ang buong salamin ng bahay mo. Ang punto kasi, ang punto ni Morales, yung kanya, dinidinig pa lang, hindi pa kasi inimbestiga ko yung kaso niya. Hindi pa nag-i-start ang prosecution sa evidence. Wala pa. Yung dun sa senador, na-convict na. At na-convict ba? Nagkaroon na ng trial. At malapit nang matapos. Ito, magsisimula pa lang, wala pa nga. Ayun ang pinupulta naman nun. Isa. Yes, and we laud ang courage na pinakita po ni Mr. Jonathan Morales sa kanya pong courage na pinakita na sabihin lang ito kasi tama, may punto rin naman po siya, Attorney Sal. So, meron din pong komento si Senator or Senate President Mig Zubiri, kaugnay po dito, Attorney Sal. Nagbabala siya sa mga senador laban sa umunoy hindi nakikitang mga kamay na magtatangka na manipulahin ng mga pagdinig ng komite sa Senado or ng Senado para lang sa politikal na kadahilanan. Inilabas ni Zubiri ang babala matapos ang isinagawang motu proprio hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin sa issue ng PDEA leaks. Attorney Sal, sino po sa tingin ninyo ang tinutukoy rito at bakit po sa tingin niyo yun ang nasabi niya? Ito namang si Senador Zubiri, bakit di mo na lang
Frank, kung ano man ang nasa salon mo, sabihin mo na. Para pareho kayo kasi naglalaro. Namumulitika kayo para pareho dyan. Yan ang katotohanan dyan. Unseen hands. Sila yun. Baka ikaw din yun. Kayo, para pareho na lang kayo naglalaro ng politika dyan. Kaya, nasusunog kayo lang. Alright, maraming salamat Attorney Sal. Samantala, maiba naman po tayo ng topic. Mariing tinutulan ng National Security Council ang panukalang buwagin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Binigyan diin din ng NSC na walang basihan ng panawagang ito. Si Creselyn Catarong para sa balita. Ayon sa isang opisyal ng National Security Council, ang panawagang buwagin ng NTF-ELCAC ay isang malinaw na pagtatangka lang na pigilan ang pagkamit ng gobyerno ng tagumpay laban sa CPP-NPA. Ibinasura ng National Security Council o NSC ang mga panawagan ng mga makakaliwang grupo na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, tutol ang ahensya sa abolisyon ng NTF-ELCAC sapagkat wala naman itong batayan. Maaari ring ayaw lamang anya ng makakaliwang grupo na magtagumpay ang gobyerno sa laban nito kontra Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Unfounded talaga and uncalled for itong mga panawagan na ito. So, itong mga gusto na ibawagin ng NTF-ELCAC, very obvious na ang gusto nila ay hindi magtagumpay ang pamahalaan. Gusto nila magtuloy-tuloy lang ang NPA, gusto nila magulo pa rin yung ating mga barangay. Ayon pa kay Malaya, ang mga nananawagang buwagin ng NTF-ELCAC ay nagbibigay lamang ng mga walang kwentang ideya sa paniniwalang anti-peace at anti-development. Ibinahagi ng NSC official na malaking tulong ang NTF-ELCAC sa pagpapahina ng mga guerrilla front. Binigyang diin ni Malaya na ang nasabing task force ay naging instrumento at game changer sa matagumpay na kampanya laban sa NPA at kanilang mga kaalyado at front organization. Ipinahayag din ng opisyal na hindi kailanman tatanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang task force ng kanyang pinamumunuan at napatunayang matagumpay sa pagdadala ng kapayapaan at kaunlaran sa mga malalayong lugar sa bansa. Ang mga panawagang pagbuwag sa NTF-ELCAC ay ginawa ng Grupong Karapatan, Gabriela, Human Rights Watch at iba pang mga kaalyado ng kilusang komunista matapos ang naging desisyon ng Supreme Court na nagsasaad na ang red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng mga tao. Kaugnay nito, ipinunto ni Malaya na wala saan man sa 39 na pahinang desisyon ng Supreme Court na nagbigay ng writ of amparo kay dating Bayan Muna Party List lawmaker na si Sigfrid De Duro. Ang nagsasaad ng NTF-ELCAC ang may pananagutan sa red tagging. Ang desisyon ng SC ay walaan niyang kinalaman sa NTF-ELCAC. Meron po kasing desisyon na linabas ang Supreme Court on this case. In that case, there was a petition for a writ of amparo. And sabi ng Supreme Court, mali daw na yung Regional Trial Court ay kaagad-agad dinismiss yung kaso without giving the state or the government an opportunity to respond. And never did the Supreme Court link or relate red tagging to NTF-ELCAC. So, maliwanag po yan. Ito lang pong mga makakaliwang grupo ang pinipilit na dinidikit ang NTF-ELCAC sa red tagging. Sa kabilang dako, nagpahayag ng pagkadismaya ang dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Dr. Lorraine Badoy sa naging desisyon ng Korte Suprema. The worst, diba? It goes beyond the pale. It's really, and this decision, in my opinion, endangers the lives, the liberties, and the security of the Filipino people, because what we are up against is the 15th deadliest terrorist organization in the world. Pinabura ng Korte Suprema si dating Bayan Muna Congressman De Duro na tinukoy ng mga dating kadre bilang ranking officer ng CPP-NPA-NDF. Binaliktad ng Supreme Court ang desisyon ng Iloilo Regional Trial Court laban kay De Duro at pinagbigyan ang hirit nito ng petition for writ of amparo matapos umanong mabiktima ng red tagging. Matatandaan na mismong ang founder ng CPP-NPA-NDF na si Joma Sison ang tumukoy sa Bayan Muna
bilang legal front ng mga kalaban ng gobyerno. Giit ni Sison, sadyang binuo ang Bayan Muna na ngayon ay isang party list organization kasama ng ACT Teachers, Gabriela at Kabataan para pasukin ang pamahalaan sa legal na paraan. Noong Desyembre taong 2018, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order No. 70 na lumilikas sa NTF-ELCAC. Ang nasabing task force ay naglalayong wakasan ang mahigit 5 dekada ng insurensiya na kinasasangkutan ng CPP-NPA-NDF. Idineklara na rin ng Anti-Terrorism Council o ATC ang CPP-NPA bilang terorista, kahanay ng iba pang terrorist groups gaya ng Islamic State East Asia, Mauti Group at Dawla Islamiyah. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News. So Attorney Sal, ito po yung naging panawagan ng ibang mga makakaliwang mga grupo matapos yung ruling ng Supreme Court regarding the issue on red tagging. Attorney Sal, your comments on this? Hindi nakataka yun. Kontra sa kilusan nila ang NTF-ELCAC. Natural, kontra nila. At yun naman isa nagsasalita niya sa National Security Council. Tumahimik ka na lang kasi pag ikaw'y nagsasalita, nasisira kredibilidad ng National Security Council. Alright, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, I remember that you mentioned something yesterday that you wanted to hear. Yung mismong si Jose or si Joma Sison, Attorney Sal, na nagbabanggit ng mga organization linked to the CPP, NPA, NDF. And we have that video prepared, Attorney Sal. So let's also watch this para ma-remind din po yung ating pong mga kababayan. Let's watch this. The Communist Party of the Philippines was established on December 6, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. Ayan, Attorney Sal, yan po yung video na hinihingi niyo po kahapon that we were able to prepare for today. Alam po ninyo, yung video niya, dapat yan, hindi natin alam kung sinumitin nila. Dapat sinumitin nila yan sa Korte Suprema. Para nakita ng Korte Suprema na yung unang nag-classify na kasama nila sa kilusan niya, si Joma Sison mismo, yung nagpundar. Kasi kung isinama nila yan, ma-appreciate ng Korte Suprema. Alright, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, sang-ayon ang PNP sa tinuran ni dating PNP Chief General Oscar Albayalde na walang nilabag na batas ang drug war campaign sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa gitna ng usapin ng napipintong investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa di umano'y malawakang human rights violation ng nakaraang administrasyon. Narito po ang balita ni Paul Montibon. Wala namang nilabag na batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging kampanya nito kontra illegal na droga sa kanyang administrasyon. Ayon kay dating PNP Chief, retired Police General Oscar Albayalde, tama ang pagpapatupad ng Duterte administration sa War on Drugs campaign para sugpuin ang naturang problema sa lipunan. Ito ang naging komento ni Albayalde sa gitna ng balitang paghahain umano ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kay Duterte. Bukod kay Senador Ronald Bato de la Rosa, isa si Albayalde sa mga sinisilip na imbestigahan ng ICC
Nauna nang sinabi ni Albayalde na malinis ang kanyang konsensya kaya't handa siyang humarap sa investigasyon pero hindi anya ang ICC ang dapat na magsagawa nito. Sa ngayon kasi posibleng magkaroon ng pagbabago sa pulisiya ng pamahalaang Marcos Jr. kaugnay ng pagpasok nito sa Pilipinas lalo't hindi naman tayo miyembro nito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, suportado ng pambansang pulisya ang pahayag ni dating Chief PNP Albayalde. Even prior to the President Duterte administration, it has always been the policy of the PNP to adhere to the tenets and letter of intent of our police operational procedure, and part of those adherence is the respect for human rights po. So, Batid rin ng PNP na wala rin silang nakikitang mali sa drug war campaign ni Pangulong Duterte bagamat hindi rin sila nagkulang sa pagbibigay ng patas na investigasyon sa mga pulis na ginamit ang kanilang otoridad para abusuhin ang kanilang kapangyarihan. So kung may mga nalalabag po ay hindi po ito pinagwawalang bahala ng PNP. Kung may mga pang-aabuso po, ang mismong PNP po ang nagkakastigo at nagdidisiplina po sa ating mga pulis po. At yung sinabi po ng ating dating Chief PNP ay he is in the best position to express those statements because being a former Chief PNP, siya mismo ang nagbibigay mismo ng mga utos sa ating mga kapulisan na sumunod at wag labagin yung kung ano yung mga nakalagay po sa ating mga police operational procedure at hanggang ngayon naman po, ayun po yung ating sinusunod po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News. Ayan, Attorney Sal, klarong-klaro po ang stand ng Philippine National Police regarding po sa issue po na ito na naiuugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo yung sinasabi nilang, yung sinabi ni General Albayalde, at yung tagapagsalita na walang nilabag at saka katunayan, sabi nila, kinarurusahan, kinakastigo daw nila yung mga nagkakasala. Madaling sabihin yan, kung walang galang na sa inyo ha. Kailangan, pag nagsalita kayo ng isang bagay, lalong-lalo na nasa gobyerno kayo, since you have the documents and the files and the records within your reach and under your control, ilabas nyo ang statistics. Ito yung mga lumabag at ito ang inihain namin ng kaso at ito ang naging sentensya. Para maging kapanipaniwala. Kasi kung sasabihin mo lang, hindi, pinarusahan, saan? Kailangan, pag meron ka sinabi, back up with documents and records para madaling maniwala ang tao at ang kalaban. Di po ba? Alright, maraming salamat Attorney Sal. Samantala, magsasagawa ang Department of Foreign Affairs o DFA ng isang investigasyon sa mga umano'y iligal na aktibidad ng mga dayuhang diplomat. Kasunod ng mga panawagan na imbestigahan ang posibleng paglabag ng China sa mga batas ng Pilipinas sa isang recording ng tawag sa telepono. Ang pahayag ng ahensya ay matapos na manawagan sina Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. at National Security Advisor Eduardo Anyo sa DFA na magsagawa ng kaukulang aksyon laban sa mga individual mula sa Chinese Embassy sa Manila dahil sa posibleng paglabag sa Anti-Wiretapping Act at paglabag sa diplomatic protocols at conventions. Matatandaang naglabas ang Chinese Embassy ng di umano'y 2 minutong audio recording ng isang umano'y tawag sa telepono kay Admiral Alberto Carlos, commander ng Western Command ng militar, sa tinatawag na new model para sa kaayusan ng sitwasyon sa ayungin 2nd Thomas Shoal. Posible po ba na makasuhan ang mga Chinese officials, Attorney Sal, sa likod ng pagwa-wiretap regardless kung totoo man o hindi na nagkaroon nga ng pag-uusap sa pagitan nila at ng ating kinatawan? Your reaction to this, Attorney? Alam mo, alam ko yun, yung wiretapping, kasi ang issue dyan, merong kasunduan. Nagkaroon ng pagkakasundo yung General, Carlos ba pangalan nun, at yung Chinese delegation, kung sino man yun. At sa ngayon sa kanila, meron na tayong, may bago ng kasunduan kung paano papanatilihin ang kapayapaan doon sa lugar nila. Unang-una, hindi yung masama yung kung meron man, kung meron mang kasunduan. Yun naman pag-wiretap, habang totoo na yun ay illegal, teka muna,
Kung yun ay ebidensya na talaga nagpapatunay na nagkasundo sila, na tape, ibig sabihin, hindi alam ng mga nakakataas ni General Carlos yung ginagawang usapin sa baba. Kaya nagkakaletse-letse sila. Kaya yung po sa akin, yung wiretapping na yun, doesn't matter to me whether it's legal or illegal. Ang mahalaga, kung yun ay ebidensya, ibig sabihin, may ginagawa ang baba na hindi nalalaman sa taas. Pero, kaya na sinabi ko, walang masama na magkasundo na may bagong mode para manatili ang kapayapaan. Ang mahalaga dyan, magkaroon tayo ng peace doon sa lugar na yon, order sa lugar na yon. Yun ang pinakamahalaga.